Pakiramdam ko'y kasabwat niya ako dahil nakikinabang din ako sa mga perang yon. Alam ko naman na may kalikutan talaga ang kamay niya, pero dahil gwapo siya, hindi halata. Single mom ako at may 2 years old na akong anak. Ngayon ay may ka-live-in ako at 1 year na kaming magkarelasyon. Nung una mabait naman siya, masipag at sweet. Pero nung bumukod kami ay dun ko lang napansin na natatakot ang anak ko sa kanya. Makita lang siya ay umiiyak na halos ayaw sumama sa kanya. Kapag nasa kanya naman ay disiplinado ang anak ko. Pero natatakot ako na baka sinasaktan yung anak ko kaya siya ganon. Kasi ang sabi ng mga kapatid ko ay hindi naman yun matatakot kung hindi sinasaktan. Dahil sa totoo lang ay napakalambing ng anak kong yun at kahit bagong kita niya pa lang sa tao ay sama na agad ito. Bukod tanging sa kanya lang ganon. Minsan pinag-aawayan namin ang anak ko dahil gusto niya isama ko ito patulugin. Kasi ang idinadahilan niya sa akin ay maaga ang pasok ko at ayaw niyang iwan sa kanya ang bata. Kasi nga tanghali na siyang nagigising. At hapon pa naman kasi yung pasok niya. Lagi din namin pinag-aawayan yung kawalan ng trabaho niya noon. Magaganda ang pinapasukan niyang trabaho at ang dahilan lang ay hindi siya tumatagal. Sa una niyang trabaho ay napagbintangan siya noon kasi nawala ng cellphone yung katrabaho niya. Pero nagulat ako nung pag-uwi niya ay meron siyang dalang 2K. Ang sabi niya sa akin ay inutusan siyang magwalis ng manager niya at may nawali siyang sobre na may laman. Sa fast food kasi siya noon nagtatrabaho. Nung una hindi ko yun pinansin kasi baka naman nagsasabi siya ng totoo. Pero kinabukasan ay ayaw na niyang pumasok dahil chinat siya ng amo niya. Na kaya siya yung pinagdududahan ay nakita siya sa CCTV na palinga-linga sa kanilang locker. Pero ang sabi niya hinahanap lang niya ang bag niya dahil iniba ito ng lagayan. Yung sumunod na trabaho niyang inalisan ay ganun din. Nawala na naman ng cellphone. At sakto naman na may ibinigay siyang cellphone sa akin no. Sabi niya sa akin cellphone daw yun ng asawa ng best friend niya at pinagbenta sa kanya kasi wala ng gatas yung anak. Hindi ko naisip kung saan galing yung cellphone na gamit ko ngayon. Napagtanto ko lang nung tumagal na kapag nag-aaway kami isinusumbat niyo yun sa akin. Na kesyo kanya daw tong cellphone ko which is binayaran ko naman yun sa kanya. At ang huling nangyari ay birthday ng kapatid niya, nasa trabaho naman ako noon. Kaya hindi ako nakasama. Kaya naman siya lang yung pumunta noon sa kanila. Nandun yung mga kaibigan ng kapatid niya na nagiinuman sa baba ng bahay nila. Samantalang sila naman ng pamilya niya ay nasa taas. Nagulat na lang ako kinabukasan nang biglang nagchat sa akin yung kapatid niya na kung pwede daw bang sabihin ko sa kuya niyang ibalik nito yung cellphone ng kaibigan niya. Naguluhan naman ako, tinanong ko kung anong nangyari dahil wala pa naman dito sa trabaho ko yung kuya niya. At nag-message na nga ako sa kalivin ko para tanungin kung anong sinasabi ng kapatid niya. Pero galit-galitan lamang ito at wala daw siyang alam sa nangyayari at pinagmumura niya ang kapatid niya. Dagdag niya pa na wag daw siyang pagbibintangan. Doon na ako naghinala sa kanya. Kasi nung umaga bago ako pumasok ay may narinig akong cellphone na nag-a-alarm. Napakahina ng tunog kasi parang nasa pinakailalim to nakalagay. Hindi ko alam kung sa kapitbahay yung tunog na yun. Wala siyang trabaho ng mga panahong yon at kapos kami sa pera dahil malayo pa yung sahuran ko. Nung sumunod na araw ay nagtatanong siya sa akin kung gusto ko raw bang bilhan niya ako ng cake. Pambawi daw niya yun sa akin kasi wala naman daw siyang naibigay ng birthday ko last month. Tinanong ko siya kung saan siya kukuha ng pera pero ang sagot niya lang sa akin ay basta. Lumipas ang araw at nagpunta sila ng best friend niya sa trabaho ko at may dala silang cellphone na bago. Sabi niya sa akin sa kaibigan lang daw niya yun at nagpapasama lang sa kanyang ibenta. Pero taliwas ito sa nabasa kong konvo nila ng kaibigan niya na hindi niya alam na nabasa ko na bago niya pa nabura. Siya yung nagpapatulong ibenta ito kaya alam kong nagsisinungaling siya noon. Nabenta nila ang cellphone sa halagang 4,500 pero nagulat ako dahil 500 lang daw ibinigay niya sa kaibigan niya. So nagtataka ako bakit 500 lang sabi niya nga sasamahan niya lang yun at iyon ang may-ari ng cellphone. Kinausap ko siya noon pero tinatawanan lang niya ako. Alam niya sa sarili niyang napaniwala niya ako pero ang totoo hindi ako naniniwala sa kanya. Kasi alam ko na ninakaw niya yung cellphone na yon. Nagigilty ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya kukumprontahin. Pakiramdam ko'y kasabwat niya ako dahil nakikinabang din ako sa mga perang yon. Alam ko naman na may kalikutan talaga ang kamay niya. Pero dahil gwapo siya ay hindi to halata. Ayoko ring mag-away kami dahil halos araw-araw na lang ay nag-aaway kami. Kasi pinagsasalitaan niya ako ng kung ano-ano kapag galit siya. Nakikialam din siya ng Facebook ko at nagre-reply siya sa mga message sa akin. Ilang beses na akong inaway ng pamilya ko dahil ang bastos sa mga chat niya. Minumura niya kasi ang mga to gamit yung Facebook ko. Kamilan, bigyan mo naman ako ng real talk advice. Kasi gulong-gulo na ako. Gusto ko na siyang hiwalayan pero ayoko naman siyang makita sa iba. Ano ba yung dapat kong gawin? Letter sender, Sheila ng Pasig. Sinungaling na magnapa. Nakakadismaya yung lalaki mo. Unang problema sa anak mo, nagagawa mong ipagkatiwala kahit natatakot yung anak mo. Walang maayos sa pag-uugali, walang makabig, hindi ka hinahinayang bitawan. Napakalikot ng kamay, napakasinungaling at ikaw napakatanga mo naman. Tinatawanan ka na ante, ginagawa kang tanga kasi nga utu-utu ka. Malamang talagang isipin nila nakasabwat ka kasi alam mong galing sa masama nagpapatay malisya ka. Biruin mo namang hindi nangingiming masibak sa trabaho, hindi maalam
nakakahiya. Hindi kinikilabutan sa ginagawa, tinatawanan ka na, tangina. Tapos sasabihin mo gusto mong hiwalayan pero ayaw mong mapunta sa iba. Diyos me, ikikip mo pa kahit kabaon-baon, Mima. Alam mo, hindi mo need ng advice kasi alam mo yung mali na elaborate mo nga. Meaning, aware ka. Hindi ka makapagdesisyon ante, makalaglag pante. At dahil gwapo, nagtatanga-tangahan ka. Huwag kang magpakalunod sa pagmamahal, hindi ka ililigtas niya. Lalo ka lang ilulublob niyan sa putikan. Kapag mas malala na ang ginagawa niyan at patay mali siya, magkasama kayong hihimas ng rehas, damay-damay yan, pabulag ka pa.